Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod itinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ng mga ibon, humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika na at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at ng aking ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siyang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ang lahat po'y magstayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Pakisabi sa iyong katabi, gumising ka, maaga na. Sa ating pagbasa ng Ebanghelyo sa araw na ito, ating narinig ang the visitation of the Blessed Mother to her cousin Saint Elizabeth, kung saan si Maria na ina ni Jesus ay bumisita sa kaniyang kamag-anak na 6 na buwan. 6 na buwan ang buntis kay Juan Bautista. Ang pagkakataong ito ay mahalaga dahil ipinapakita dito ang kabigha-bighaning nature ng dalawang pagbubuntis. 6 months pregnant si Elizabeth at 1 month naman na nagdadala ng tao si Maria na nagpapatunay sa banal na plano ng kaligtasan. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, siya ay napakita ng mga tanda ng banal na espiritu at nakilala ang kalagahan ng pagdalaw ni Maria. Siya ay sumigaw, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?" Ang pahayag na ito ay nagpapatunay sa papel ni Maria bilang ina ng Mesiyas. At ang pagkilala ni Elizabeth dito ay isang patunay sa kaniyang pananampalataya at pagsamba. Narinig natin ang kalahagahan ng pagdalaw sa ating kapwa, lalo na sa pagbisita ni Maria sa kaniyang pinsang si Elizabeth. Nagdala ito ng kagalakan at pag-asa sa kanila at nagpakita ng malalim ng pagmamahal at pagkakaisa. Ngayon, ating tatalakayin ang 5 negatibo at 5 namang positibo na aspeto ng pagdalaw o pagbisita ng ating kapwa. Una, sa negatibo, ang pagdalaw ay maaaring maging abala at hindi laging kasya sa ating mga oras. Wala akong panahon para bisitain ka, maliban na lang kung paparating na ang Pasko dahil manghingi ako ng regalo.
Hindi rin lahat ay komportable sa pakikipag-usap sa iba. Kaya't maaari itong magdulot ng stress sa kanila. Bakit siya yung dumalaw sa akin? Gusto ko ang dadalaw sa akin si Coco Martin. Oo. Pangalawa, kung minsan ay nakakalimutan nating mag-isip ng masinsinan tungkol sa kalagayan ng taong binibisita natin. Baka may mga taong hindi gustong magkaroon ng bisita o baka naman mayroong ibang mas kailangan pa nilang gawin. Busy ako, bakit ngayon ka pa dadalaw? May lakad ako. Diba? Pangatlo hindi rin laging madali ang pagdalaw, lalo na kung malayo ang lugar. Kailangan natin may trabaho para sa pamasahe at iba pang gastos. Hindi na lang ako dadalaw dyan, ma. Yung pamasahe ko ay ipambili mo na, ipapadala ko na to, pambili mo ng gamot. Kung may right mid ba ni Doc, no? Advertisement. Pangapat, ang pagdalaw ay maaaring maging intrusive kung ang taong binibisita ay nais lamang magpahinga o magkaroon ng panahon para sa kaniyang sarili. At ang panghuli na parang negatibo na aspeto ng pagdalaw, hindi rin natin dapat kalimutan ang kalusugan. Lalo na yung panahon ng COVID, o kaya kung ikaw ay may sakit, may ubo ka, tapos dadalaw ka, huwag na lang. Diba? Kung meron kang sakit na contagious, kailangan nating maging maingat din upang hindi tayo magdala ng sakit sa mga taong binibisita natin. Sa kabila ng mga negatibong aspetong ito, hindi dapat nating kalimutan ang kalagahan ng pagdalaw sa ating kapwa. Ang pagdalaw ay nagbibigay ng kasiyahan, pag-asa, at pagmamahal sa ating mahal sa buhay. Kailangan lamang natin na maging maingat ang mapakita ng respeto sa kanilang pagkatao at kalagayan. Tingnan naman natin ang 5 positibong aspeto ng pagdalaw. Unang-una, ang pagdalaw ay nakakatulong upang mapalawak ang ating ugnayan sa isa't isa. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas maunawaan natin ang karanasan ng ating kapwa at maging mas malapit sa kanila. Mary understood well the situation of her cousin Saint Elizabeth na matanda na. Hindi ho ba? Kaya nga, kakakuha natin ito we can get a message from the gospel today of the visitation of the young Mary who was pregnant, who visited her cousin Elizabeth in her old age. Pangalawa, ang pagdalaw ay nakakapagbigay ng kagalakan sa ating mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng isang simpleng pagbisita, maaari nating mapawi ang kanilang kalungkutan at magbigay ng ngiti sa kanilang mga labi. At kung bibisita ka, kahit wala yang pera, basta't nasayahan siya sa pagdalaw mo, uutang kay Aling Nina. Sabihin mo doon, umutang ka kasi meron akong dalaw dito. Umutang ka ng Coca-Cola. Umutang ka ng biskwit para ipakain ko sa aking bisita. Dahil nasayahan sa pagdalaw. Pangatlo, ang pagdalaw ay nagbibigay ng pagkakataon upang magbahagi ng ating mga karanasan at mga aral sa buhay sa ating kapwa. Ito ay nakakatulong upang magbigay ng inspirasyon at pagkalma sa kanila. Lalo na kung ang ating bibisitahin ay may sakit o kaya yung matatanda na. Di ba maririnig natin yung kanilang mga karanasan. Their stories of failures. Their stories of their downfall. And they can also share their reflections of their experiences.
Kaya nga magiging wisdom iyon na babaunin natin sa ating patuloy na paglalakbay ng may pag-asa. Ang panghuli, ang pagdalaw ay nakakatulong upang mapalakas ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa ating kapwa. Nagiging mas malapit tayo sa ating Panginoon at nakakatulong ito sa ating espiritual na paglago. Sa ating pagtatapos, hinihikayat ko kayo na patuloy na bigay ng oras para sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagdalaw sa kanila. Sa ganitong paraan, ito ay magiging instrumento ng pag-asa at pagmamahal sa ating mga kapwa. Maging mga manlalakbay tayo ng pag-asa, nagbibibisita at nagpapakalma sa mga nangangailangan at nagpapalaganap ng pag-ibig at kahabagan ni Kristo sa lahat ng ating nakasasalamuha. At sa lahat ng ating magawain, huwag nating kalimutan na sundin ang mga halimbawa at aral sa pagdalaw ni Maria sa kaniyang cousin na si Saint Elizabeth na napakita ng malalim na pag-ibig at pagkakaisa. Amen. Ang lahat po'y magstayo. Mga kapatid, tigib ng kagalakan at pag-asa ang inihahatid sa atin ng Diyos sa pagdiriwang na ito. Dumalangin tayo sa Amang Mahabagin upang tayo kaniyang puspusin ng pagpapala. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya ng Simbahang Katolika ay patataginawa ng Diyos, lalo na sa panahong ito ng paghahanda sa darating na Mesiyas, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagalakan at pag-asa na inihahatid ng Mesiyas ang maghari nawa sa lahat ng sulok ng daigdig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya at pag-asa sa Panginoon ang magsilbing lakas ng mga taong may pinapasang mga tiisin at pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang naging pananalig sa Diyos ng Birheng Maria ay matularan nawa ng lahat ng angkan sa ating parokya at komunidad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Buong pag-asa naming inaasam, O Diyos at Ama, naming walang hanggan, ang kapangyarihan, ang iyong kaluguran at pagpapalang igagawad mo sa aming sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po ay magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang mahihain, ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at huling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isinasamo namin kami, lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ngaking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug, at calendar sa mga store outlets
ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ikatlo, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. We would like to thank the sponsors, San Isidro Sur, Kapitan Rodolfo Centeno Jr., and BLC Gertrudes Mercado. Ang lahat po'y magsitayo at sasagawa po natin ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Ama makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng papapala at biyaya. Ibos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.